Hello everyone! This is Top 10, ang inyong pinakamalupit na survey sa totoong buhay. Bago mo panoorin ang video na to, mag-subscribe ka muna for more Top 10 videos soon. Hello everyone! This is me, Lady Gagira. I'm sorry for not uploading last time kasi napaka-busy ko po. Nag-general cleaning po ako sa aking kabahayan kasi medyo marami-rami na pong dumi dito sa bahay. But today, babawi po ako sa inyo for another Top 10 video. Tatalakayin natin ang pinaka-cringe-worthy, pinaka-nakakairita, pinaka-hate ng mga tao sa internet. Kung nahuhulaan nyo po kung sino po ko ngayon, just comment down below kung sino po ito nakakairitang character na ito. Isang paalala lang po, the views and opinions of this show do not reflect the views and opinions of the host and the YouTube channel as well. Huwag na nating patagalin pa. This is Top 10 Most Annoying People on the Internet. Our top 10 most annoying people is Miranda Sings. Oh my god. For me, Miranda Sings is not annoying at all because she is a fictional character. Pero hindi ko alam kung bakit marami ang bumoto sa kanya. Miranda Sings is actually a fictional character of a YouTuber named Colleen Ballinger. She was once a vocal coach of Ariana Grande. Siguro maraming naiirita sa kanya kasi yung character niya kasi is medyo nakakairita talaga. Alam mo yung napaka-boastful, napaka-self-centered at akala niya marami siyang talent. Pero pag narinig mo siyang kumanta, feeling niya, napakaganda ng boss niya, pero hindi naman kasi talaga. Parang ganito. Right now, I'm in a state of mind. I wanna be in that all the time. Let's move on to our top 9. The BTS ARMYs. Alright, so based sa aking research, sila daw ang most annoying K-pop fandom in the internet. Actually, hindi naman lahat ng BTS ARMYs nakakairita, pero some of them daw are very, very immature. Lagi nilang bukang bibig, don't use BTS to gain likes and everything like that. Actually, naawan nila yung mga fans na may mga ibang fandom din who are not a real ARMY, get out of here, ganun-ganon. Not all, pero most of them. Let's move on to our top 8. Sian Gaza. Alam naman po natin na si Sian Gaza ay kilala bilang nag-propose kay Erich sa isang billboard. So, tinawag siyang billboard suitor at talaga nakakairita naman ka talaga yung mga videos. Tanggap niya sa sarili niya na nakakairita siya pero nangaasar pa rin siya sa mga videos niya. Recently, na-arresto siya kasi napag-alamang scammer pala talaga siya. Nakakaloka pa itong si Sian Gaza, binenta niya pa yung orange surrender shirt niya for 9,000 para lang makapag-bail out. Ang kapal na best niya. Let's move on to our top 7. Jamil. Isa sila sa mga sikat na YouTuber nowadays. Dalawa kasi sila Ito si Jayzam tsaka si Camille. Ay couple actually na gumagawa ng mga videos din. Pero sila nakakairita kasi mura ng mura sa video. Meron pa nga kumalat na kontrobersiya. So ito na si Camille, hindi raw nire-respeto ang nanay ni Jayzam. Hindi ko alam ang totoong istorya kasi ang nabasa ko lang naman ay yung side ni nanay ni Jayzam. Para sa akin, it's a foul pa rin. Ikaw, babae ka, kailangan mo respetuhin ang nanay ng jowa mo. Ikaw yung naniligaw sa nanay ng jowa mo Kailangan mo kunin ang trust ng nanay ng jowa mo. So bakit mo siya dinidisrespect? Our top 6 most annoying people on the internet is... Bakit Lady Gagita? Mga hayop kayo kung sino man kayong bumoto sa akin na di ako naniniwala kasi video ko to. Teka lang, i-check ko lang ha kung sino itong bumoto sa akin dito. Si Haron Sinol, si Ced Rivera, at si Jonard Agawi ang bumoto sa akin. So kayo mga bumoto, kilala ko kayo personally, mga wala kayong maluloko dito. So our top 5 is Kanye West. There are a lot of reasons why people hate Kanye West. One of the reasons is that nung inagawan niya si Taylor noong VMA 2009 ng mic kasi parang feeling niya mas deserving si Beyonce na manalo ng Video of the Year Award. Gusto niya ipagtanggol si Beyonce. Pero si Beyonce chill lang naman siya. Pinahiya niya si Taylor. Sinabi niya, I'ma let you finish but Beyonce is much deserving to have the Video Music Awards ba English. Gusto niya yun. Our top 4 is Joey De Leon. Nauna sa lahat, na-interview ako ni Joey De Leon sa Star Talk. Pinakaunang interview namin yon. The interview became awkward kasi itong si Joey De Leon, parang ino-okray-okray niya kami. Pero alam ko naman na joke lang yon. Some of the viewers tend to realize na parang hindi kami welcome ni Joey De Leon. Si Joey De Leon, lagi siya nagpaparinig, lalo na sa kabilang network which is ABS-CBN. And one of the foul action na ginawa ni Joey De Leon ay yung nagparinig siya sa kanyang Instagram account
account, nag-upload siya ng isang picture na nakalutang siya sa Dead Sea and may caption na, nuknukan ka ng katangahan kung malulunod ka pa sa Dead Sea. Napaka-foul nun. Bakit? Kasi nagkataon pa na namatay ang isa sa mga hashtag member na si Franco Hernandez, na isa rin sa artist ng It's Showtime, which is katunggaling show ng Eat Bulaga. Top 3, Joven Dino David. Well, alam ko kilala niyo siya, si Joven Dino David. Alam mo yung parang typical na bata na nakikita mo sa Trinoma, nakasama ang mga hype beast, ganon. Nakikita ko yung mga videos nito, nakakairita talaga. Pugil-pugil siya sa sarili niya. At may isa pang nakakairitang instances na ginawa ito si Joven Dino David. Gumawa siya ng isang poster, ng isang meet and greet sa Trinoma at nag-viral ito. Umabot ito sa management ng Trinoma. Nag-post pa ang Trinoma na hindi daw nila ito-tolerate itong eksena na ito o walang official na event ang Trinoma. Hindi natuloy ang meet-up. Nagbuni ang mga netizens. Top 2, Thunderford. Lahat naman siguro ng tao sa Pilipinas kilala si Thunderford na dating Marlo Arizala. Marami siyang mga ginawang videos at mga kalokohan sa internet na talaga namang nagpairita sa mga netizens. Namit ko ito si Marlo personally. Marlo pa siya noon. Medyo meron talagang konting hangin itong si Marlo Arizala. Nababasa ko naman sa kanya na parang ginagawa niya lang ito kasi gusto niyang magkaroon ng attention. Sumikat siya dahil nagpa-plastic surgery siya with the help of Rated K, and actually pinag-usapan ito sa internet. Gumawa po rin ito si Thunderford, gumanda ng ilong, kinis na and everything. Hindi na siya yung kagaya dati na parang may pinipig sa mukha niya, gano'n. Siguro mga 1 week after, kumalat yung ibang mga picture na itong si Thunderford, bugbog naman pala sa foundation ito. Medyo gray pa nga itsura niya, hindi tama yung shade ng foundation. Top 1 most annoying people on the internet ay walang iba kundi si Boca Uson. Boca Uson is known as the country's leading supalpal queen, queen of fake news, and inciter of hate. Mas marami pa ang nairita sa kanya dahil kilala na nga siya bilang queen of fake news, claim pa niya na biktima raw siya ng fake news. Ayun lang, hindi na ako masyado mag-criticize kay Boca Uson kasi medyo political yan at baka madali ako dito, baka love ko na to, nakakaloka. Ayun lang guys, sana nagustuhan nyo ang ating top 10 episode for today. And guys, don't forget to comment below kung sino ang pinaka nakakairita sa top 10 most annoying people natin for today. And also don't forget to like this video and mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel for more kagagahan like this. At bago ko pumatapusin ng hashtag top 10 video na ito ay magpapasalamat lang ako sa pamamagitan ng shout out sa aking mga loyal viewers, starting with Shin Manalang Landicho, Lay Oligario, Tonton Valio, Paula Crame, Robin Del Carmen, Jack Montefalco, Carlo Menjola, Steffi Lichon, Jessamy Gorgonya, Arian Grace. Ayan, maraming salamat sa panonood ng aking top 10 video at magkita-kita tayo every Thursday for new videos, and I love you all guys. And once again, I am Lady Gagira and this is Top 10, ang inyong pinakamalupit na survey sa toong buhay. Fuck you. Narinig ka! Lucy.